Ang Distrito B13 ay isang lugar na lubusang nakalimutan ng gobyerno. Walang paaralan, walang post office at kahit mga pangunahing serbisyo ay hindi gumagana. Pati ang huling presinto ng pulisya na aktibo pa ay malapit ng magsara at tuluyang iwanan ang lugar. Dahil sa kawalan ng awtoridad, naging pugad ito ng mga grupong kriminal at mga pinuno ng ilegal na kalakalan. Ang kapabayaan ay umabot sa sukdulan kaya para mapigilan ang problema na umabot sa sentro ng syudad, ang SOAS yung naisip ay magtayo ng napakalaking pader, tuluyang ini-isolate ang distrito mula sa labas. Pero sa kabila ng lahat, may isang tao na tumatangging magpakorap. Si Lito, isang binata na nabubuhay ayon sa kanyang prinsipyo at ang layunin ay labanan ang mga kawalang katarungan. Hindi siya nakikilahok sa anumang ilegal na gawain, sa halip, kinatatakutan siya ng mga pinunong nagkakalat ng mapanganib na substansya sa komunidad. Isang araw, dumating si K2, ang dambuhalang tauhan na pinakamalapit kay Taya, ang pinakamakapangyarihang lider ng distrito, sa mismong gusaling tinitirhan ni Lito. Kasama niya ang dalawang armadong tauhan na agad itinutok ang baril sa ulo ni Lito. Ngunit kalmado si K2, ngumiti, at sa mabilis na galaw ay siya mismo ang pumatay sa sarili niyang mga tao. Klaro ang dahilan ng pagpunta niya. Na-intercept kasi ni Lito ang isang malaking kargamento ni Taya, hindi bababa sa 20 kilo ng ilegal na produkto, at determinado siyang sirain iyon. Dahil dito, nagalit si K2 at inutusan na hulihin siya anuman ang mangyari. Sumalakay ang mga tauhan ni K2. Handa si Lito at mabilis na lumaban, kahit inilalagay niya sa panganib ang sarili. Inutusan ni K2 na huwag siyang barilin, dahil gusto niya itong mahuli ng buhay. Sa pagkakataong iyon, ipinakita ni Lito ang kanyang kakaibang leksi, mabilis, eksakto, at walang pag-aatubili. Tumalon siya sa mga bubungan, nagpatambo ng ilang humahabol, at tuluyang naglaho. Nabigo si K2 sa misyon kahit nagdala siya ng 12-dosenang tao. Nang ikinwento niya kay Taya ang nangyari, nagalit ang pinuno dahil nawala ang kargamentong nagkakahalaga ng 1,000,000 euros. Bilang ganti, pinatay niya ang ilan sa sarili niyang tauhan. Pagkatapos, iminungkahi ni K2 ang bagong plano, dukutin si Lola, ang nakababatang kapatid ni Lito, para mahayla siya palabas. Pumayag si Taya ngunit binalaan siya na kung pumalpak muli, wala nang pangalawang pagkakataon. Dumiretso si K2 sa palengke kung saan nagtatrabaho si Lola at dinukot ito sa maliwanag na araw. Wala nang sumubok na tumulong, dahil ang mga tao'y sanay na sa banta, at ang pulisya na may umiwas makialam. Dinala si Lola sa base ng organisasyon, mahigpit ang seguridad at hayagang umiikot ang ilegal na kalakalan. Nagpumiglas si Lola at nasugatan ang kamay ni K2, pero pilit pa rin siyang kinaladkad papunta kay Taya, na agad nag-utos na ipakalat ang balita ng pagkakadukot para mapasugod si Lito. Hindi niya inaasahan na darating ito agad. Biglang sumulpot si Lito mula sa itaas, bumagsak kay Taya, at tinutukan ng patalim ang leeg nito. Ginamit niyang panangga ang pinuno at nakatakas kasama ang kapatid, kahit tutok sa kanila ang maraming baril. Hindi nakagalaw si Taya sa harap ng kanyang mga tauhan habang ang magkapatid ay nakalayo dala ang mismong boss bilang bihag. Ipinakarga nila si Taya sa kotse at dinala sa presinto, kasama ng 5 kilo ng ebidensya. Ngunit bago pa may segowa ang formal na pag-aresto, pinaligiran na ng mga tauhan ni Taya ang gusali. Sa takot at panggigipit, gumawa ng maling desisyon ang hepe ng pulisya, ikinulong si Lito at pinalaya ang kriminal. Mas malala, nabawi pa ni Taya ang kargamento at muling nadala si Lola sa kanyang poder. Si Lito, nakaposos at walang magawa, ay nagkimkim ng galit habang ang hepe, halatang kinakabahan, nagsabi na siya'y malapit ng magretiro at ayaw nang madamay sa panganib. Lumipas ang 6 na buwan, nanatiling nakakulong si Lito, ngunit bawat araw ay ginagamit niya sa matinding pagsasanay, naghahanda sa tamang oras para sagipin ang kapatid. Samantala, hawak pa rin ni Taya si Lola at lalo pang pinalawak ang impluwensya lampas sa Distrito 13. Hanggang sa isang araw, nagsagawa ng atake ang mga tauhan niya, 2 bata ang nagsaboy ng sabon sa windshield ng armored van para mabulag ang driver, naglagay ng bomba, at ninakaw ang sasakyan. Nang buksan nila ang kargamento, hindi pera ang laman kundi isang nuclear warhead ng militar. Sa pagsusuri, aksidenteng na-activate ni Taya ang device, nagsimula ang countdown, 24 na oras bago sumabog at mabura ang Distrito 13. Umabot ang balita sa gobyerno at agad ipinatawag ng Ministro ng Depensa si Damian, isang eksperto sa pag-disarm ng bomba, upang pigilan ang sakuna at mailigtas ang mahigit 2 milyong tao. Kasabay nito, sa loob mismo ng organisasyong kriminal, mayroong isang pulis na naka-infiltrate at nag-iimbestiga ng money laundering.
Ngunit sa pamamagitan ng mga CCTV camera, natukoy ng mga kriminal ang traidor. Naging tensyonado at puno ng pagdududa ang paligid, at pinatay ng pinuno ang ilan sa sarili niyang tauhan. Sa gitna ng lahat ng iyon, nabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Damian. Wala nang oras para mag-isip, kumilos siya agad, dinamin na ang lokal na boss gamit ito bilang panangga, at pinilit umatras ang iba. Sinara ang pinto at sinubukang makipag-ugnayan sa pulisya na naghihintay sa estratehikong lugar upang mailabas ang target. Ngunit hamaba ang paghihintay kaysa sa inaasahan. Kaya nagpasya si Damian na kumilos mag-isa. Sa kanyang karanasan bilang elite combatant, sinira niya ang harang. Kahit mas marami ang kalaban, wala silang laban sa kanyang kasanayan. Isa-isang bumagsak ang mga ito sa eksaktong atake niya, habang walang tigil ang putukan. Sobrang bilis at liksi niya na nakakaiwas sa bawat bantang kamatayan. Sa mga kalaban, imposibleng maunawaan ang abilidad na nasa harap nila. Nang lahat ay ma-neutralize, dumating ang support team at natapos ang operasyon ng matagumpay. Ngunit mas delikado ang susunod na misyon. Mismong ang ministro ng depensa ang nagbigay ng utos, 23 oras na lang ang natitira para ma-disable ang bomba sa Distrito 13. Ang lugar ay itinuturing na extreme risk zone, na kahit isang maling hakbang ay maaaring ikamatay. Kaya napagdesisyonan ng command na si Damian ay magkakaroon ng partner na kabisado ang distrito, si Lito, na bagamat nakakulong, ay may alam sa bawat kalye at estratehikong punto. Ang hamon ay kung paano siya mapapapayag. Matindi ang galit ni Lito laban sa pulisya at hindi siya nagtitiwala sa mga ahente. Kaya nagplano si Damian ng diskarte, nagkunwaring preso rin na bagbog ng pulis, at isinama siya sa parehong transportasyon ni Lito. Nagkwento siya para makuha ang tiwala nito, aniya, naaresto siya matapos pumatay ng tauhan ni Taya sa isang palpak na deal, at ang tanging hangarin niya ay makapaghiganti. Pagkatapos sabihin iyon, isinagawa agad ni Damian ang plano, binuksan ang kandado ng pinto ng van, siya mismo ang nagmaneho, at mabilis na na-neutralize ang dalawang escort na pulis. Nagpatakbo sila ng todo sa direksyon ng Distrito 13, walang pakialam sa traffic signs at checkpoints. Habang papalapit sa malaking gate, umarangkada si Damian ng husto at binangga ang harang. Hindi nila pinansin ang mga babala at sigaw ng mga pulis. Pero sa kasunod na sandali, lumabas ang hindi inaasahan, biglang lumingon si Lito, malamig ang ekspresyon, at mabilis na nilabas ang handcuffs. Ikanadina niya ang mga kamay ni Damian sa manibela. Alam pala ni Lito mula sa simula na isa itong undercover cop, at ginagamit lamang siya. Sabi niya, hindi niya kailangan ng tulong para sagipin ang kapatid. Tumalon siya palabas ng sasakyan at naglaho sa mga eskinita na siya lang ang nakakakilala. Naiwan si Damian na nakaposos, galit at nakapalibot sa kanya ang mga kriminal. Ngunit kahit ganoon, nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon, ginamit ang mismong manibela bilang armas at na-hostage ang isa sa kalaban, kaya nagawa niyang makatakas sa unang hamon. Dumiretso siya at natagpuan ang tagwan ni Lito. Sa halip na lumaban, ibinigay niya rito ang posos bilang tanda na wala siyang intensyon ng gulo. Nagtanong siya kung paano nalaman agad ang kanyang tunay na pagkatao. Ngumiti si Lito at sinabing halata sa kilos, galaw at estilo niya na hindi siya kriminal kundi isang bihasang propesyonal. Sa puntong iyon, nagpasya si Damian na ibunyag ang misyon, kailangan nilang hanapin at i-disarm ang bombang nasa kamay ni Taya, isang sandatang kayang burahin ang buong syudad. Nang marinig iyon, ibinaba ni Lito ang galit at inabot ang kamay, handa siyang makipagtulungan. Pero imbes na tahimik na operasyon, may ibang plano si Lito. Tumawag siya mismo kay Taya at sinabing pupunta siya kasama ang isang ahente para makipagnegosasyon tungkol sa bomba. Nagprotesta si Damian dahil delikado, ngunit alam ni Lito na ang ambisyon at curiosity ni Taya ang magpapapabor sa kanila. At tama nga, dumating ang mga tauhan ni Taya at dinala silang dalawa sa base. Ang hindi alam ng lahat, isang oras na lang ang natitira bago ang pagsabog. Nang magkaharap sila, sinabi ni Damian na siya lang ang nakakaalam ng code para i-disarm ang bomba. Ngunit malamig si Taya, sinabing wala siyang pakialam, dahil gagawin niyang mobile weapon ito laban sa kahit anong syudad. Para lalo silang takutin, inilabas niya ang isang higanteng gwardya, halos 300 kilo ang bigat, na inatas ang magbantay sa bomba. Hiningi rin niya ang ransom, 20 milyong dolyar kapalit ng kaligtasan nila. Kunyari namang tumawag si Damian sa kanyang mga superior at inutusan ang bank transfer. Ngunit ang sagot ng bangko, kailangan ng kalahating oras para makumplito, isang delay na naging mahalaga para sa kanila. Samantala, kumilos si Lito, sa isang acrobatic na galaw, nakalabas sila ni Damian sa pamamagitan ng isang panel sa kisame at tumakas sa kabila ng putukan.
Nang malaman ito, nagalit si Taya at pinarusahan mismo ang isa sa kanyang tauhan. Ngunit agad pa siyang sinundan ng mas masamang balita, lahat ng kanyang accounts ay na-freeze ng gobyerno. Sa loob ng ilang oras, mula sa pagiging milyonaryo at makapangyarihan, wala na siyang pera ni kapangyarihan. At sa Distrito 13, kapag wala kang resources at power, ikaw ay nagiging madaling biktima. Kaya ang mga tauhan niya mismo ay nag-alsa, at ibinigay siya sa bagong puwersa, isang grupong pinamumunuan ng dalawang magkapatid na mabagsik at walang awa. Isang gabi lang, mula sa pagiging hari ng distrito, naging isang preso at pinunong pinabagsak si Taya. Ngunit ang bagong liderato ay hindi mangmang, alam nilang ang bomba ay hindi dapat sirain, kundi gamitin bilang panlaban. Kaya agad nilang inutusan ang mga tauhan na habulin sina Damian at Lito. Muling tumakbo ang dalawa, si Lito mabilis na tumatalon sa mga bubungan, parang sumasayaw sa ere, bawat galaw eksakto. Si Damian naman, bagaman bihasa sa labanan, ay hirap sa makipot na eskinita, tila isang marathonistang napilitang tumakbo. At sa huli, nas-ukol sila. Biglang lumitaw si K2, ngunit imbes na pigilan sila, hinayaan pa silang ituloy ang misyon. Sa gitna ng tensyon, nagkapalitan pa ng biro si K2 at Damian. K2, kung hindi kayo tatakbo, bakit namin kayo hahabulin? Damian, kung hindi ninyo kami hahabulin, bakit kami tatakbo? Sa huling 9 na minuto bago ang pagsabog, nakarating sila sa lugar ng bomba. Hinarap nila ang higanteng gwardya. Sinubukan ni Damian ang atake pero agad siyang natalo sa lakas nito. Sa tamang oras, kumilos si Lito, ginamit ang mga cable para itali at immobilize ang halimaw, kaya nakapagbigay daan kay Damian para sa final strike. Habang iyon ay nagaganap, nakatonikala si Lola at desperadong pinili na sunugin ang buong lugar gamit ang gasolina at posporo, para hindi na magbuwis ng buhay ang kapatid. Ngunit dumating si Lito at napigilan siya, at binasag ang kanyang kadena. Natira ang 3 minuto, humingi agad si Damian ng code sa kanyang superior. Ang sagot, 9293B13. Ipinagtaka iyon ni Lito, iyon ang postal code ng Distrito 13. Nagtanong siya kung iyon ba'y tunay na disarm code, o baka iyon ang activation code, at baka ipinadala si Damian hindi para iligtas ang distrito kundi para tuluyang wasakin ito. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Sa huling segundo, pipindutin na ni Damian ang code ngunit sinunggaban siya ni Lola, at tumigil ang countdown. Hindi sumabog ang bomba. Sa puntong iyon, nalaman nilang niloko sila ng gobyerno. Dinala nilang 3 ang bomba palabas. Laking gulat nila nang walang gang na umatake. Sa halip, nagbigay daan, bilang pagkilala sa nagawa nila. Pagharap sa ministro, pinilit ni na Damian at Lito na umamin siya. Totoo nga, hindi kailanman plano ng gobyerno na iligtas ang distrito. Gusto nila itong burahin at sisihin ang mga residente para bigyang katwiran ang massacre. Ngunit pumalpak ang plano, lahat ay naitala at na-i-broadcast ng live sa isang journalist na lihim na kasama ni Damian mula sa simula. Nabunyag ang katotohanan, at natapos ang misyon. Binigyan si Lito ng malaking gantimpala, ngunit tumanggi siyang lisanin ang distrito. Sabi ni Damian, ang 2 milyong tao ay nangangailangan ng isang bayani. Ngunit sagot ni Lito, ang kailangan nila ay paaralan, ospital, at seguridad. Hindi bayani. Mananatili siya roon, kasama ng kanyang mga kababayan, at ipaglalaban ang distrito. Ang Distrito 13 ay patuloy na mabubuhay, at walang sino man ang makakapag-burn nito sa mapa.